Hello mga kaganang buhay! Tuloy po kayo sa aming munting tindahan. Munti lang po ito, pero dito po namin binuo ang aming mga pangarap. Diba, trademark na yun sa aking mga vlogs, mga kaganang buhay. Dito na ulit ang ating maliit na tindahan, pero hitik na hitik sa stocks. Kasama ko si Manager Bio. Nge. At gusto ko pong itakil sa inyo ngayon ang isang tanong, kung magkano daw ba ang karapat-dapat na renta ng isang maliit na tindahan para makasurvive, makabayad, mga kaganang buhay at makasweldo sa kanyang mga tao. So tatalakayin natin yan para syempre maliwanagan at maging confident sa pagbukas ng isang maliit na bigasan business. So welcome back to my channel, mga kaganang buhay. At kasama natin yung ating mga customer dito na mimili, oh. Bumibili ng bigas. Ilan sa'yo? 2 kilo? 2 gantang, shining sila. Oh. Next time, ano rin ha? Subukan rin ninyo yung Milagrosa natin. Oh. Munti nga lang itong tindahan na to, mga kaganang buhay. Pero magkano ba ang naging renta ko nito noon? So, ang renta ko nito noon is 7,000 pesos. After 1 year po, mga kaganang buhay, na medyo dumami na ang suki, medyo nakapagdagdag na kami ng mga paninda, abay, tinaasan. Naging 10,000 pesos na po, mga kaganang buhay. After that, siguro mga after 2 years, gustong taasan ulit ng 12,000. Pero hindi na po ako pumayag at sinabihan ko po ang may-ari na hindi nakakayanin dahil umusbong, mga kaganang buhay, ang medyo pailan-ilan na mga bigasan din. So sabi ko, meron na akong mga competitors, kaya hanggang 10,000 na lamang po ako. At nakiusap po ako, mga kaganang buhay, at nag-steady na nga sa 10,000. So ano ba ang mga paninda ko noong 7,000 pa lang ang aking renta? So itong ano na turak, nung nag-umpisa ako, 4 na butas lang ng bigas. Pagkatapos, ang laman ng isang butas, 2 sako. Kung mapapansin niyo, mga kaganang buhay, sobrang nipis. Sobrang nipis ng aming pagkakagawa ngayon. Ay yung dati naming bigasan, lagayan ng bigas, mula dito sa ilalim hanggang dito sa taas. So mga 2 sako na 50 kilos ang laman. So, ang tendency kasi noon, mga kaganang buhay, hindi namin nakakalkal yung pinakailalim. Nasisiraan kami ng bigas. Kasi, sa sit-up po na ganito, kailangan pag may bumili, lagyan ka agad sa taas para maganda. Maganda siya tingnan, mga kaganang buhay. So, sa experience namin, nagawa namin yung mga ganito. Ang dami na naming nagawang mga rack na ganito, mga kaganang buhay. Ang laman nito is kalahating sako na lang. So, kagaya nito, may bumili kay Manager Bio. O, lalagyan na naman niya yan. Dahil kunti na lang. So, ilang gantang ang binili sa'yo? 2. So, ganito na yung, yung pagkakabawas. Sa 7,000, mga kagandang buhay, napuno po ito ng bigas. Una-una naming purchase, 7 sako lang. Ang luwag-luwag sa ganito po na laki, or siyempre 7 sako, kunting-kunti lang yon. And then, nagdagdag kami ng mga paninda. Meron kaming itlog, tingnan nyo. Fresh eggs! Oh, ayan. Itlog kami. Lagyan mo na doon, Manager Bio. Oh, may asukal, mga kaganang buhay, may mantika. At saka, siyempre, itlog alat, tsaka may itlog pugo pa, mga kaganang buhay. Tapos ano pa ba, Manager Bio, ang naidagdag natin? Kandila.
Kandila mga kaganang buhay. Oh, meron tayong repacking na mantika. Meron tayong repacking. Yan. Pagkatapos, nung nadagdagan na ng 10,000, siyempre may mga suki-suki na mga kaganang buhay. Yan. Itong ano na to, itong pwesto na to, mahigit na to, magdadalawang dekada na. Tapos, ayan ngayon, pinapapugi ni Engineer Noynoy. Isilipin natin siya. Ano? Hi! Oh! Hi! Oh! Sabi niya, grabe naman yan, panggulat sa mga, ano natin, viewers at signature na ganyan. So, meron tayong Shining, at Milagrosa, may Hasmin doon. So, hitik na hitik po mga kaganang buhay hanggang bubong. Akala mo, ang taas ng bubong, ano? Ayan. So, para po sa mga nagtatanong kung magkano nga ba ang renta na dapat nilang kunin sa pag-umpisa ng bigasan business, depende po sa lugar. Nakita nyo ba yung kaibigan ko na sinet-upan ko ng bigasan business sa Kalibo, Aklan? Ang renta niya lang doon mga kaganabuhay is 5,000. Ito kasing aking location na to is bukana ng palengke ito. Kaya kung makukuha mo ng 10,000 ito dito na renta, okay na po. Maliit lang po muna. Kasi merong nagpipim sa akin, 10,000. Medyo mabigat-bigat na po yun. 20,000. So okay na yung 10,000 mga kaganabuhay. Pakita ko sa inyo kung bakit maganda ang location na to na napili ko. Kasi ang palengke dito mga kaganang-buhay, nandun pa sa loob, oh. Andito pa. Yan, nakita ninyo ngayon ang mga tao, namamalingki sila. Uwian na galing sa opisina, kaya marami ang namimili ng ulam doon sa loob. Pagkatapos, pagpalabas na sila, dito po ako sa bukana. So, marami silang mapipiling bigas dito, hindi na sila magbibit-bit. Nire-reserve na nila yung powers nila na wag silang bumili doon sa looban ng bigas. Kasi nga dito na lang sa labasan. So, hinahatid namin sa mga paradahan nila. Yan mga kagandang buhay. So, it's up po sa inyo kung ano pa yung idadagdag ninyo sa tindahan ninyo. Yung iba, kuskusan ng niyog, nagtitinda sila, gulay, ganon. Sa amin kasi sobrang liit ito. So, wag muna. Yan lang po ang masabi ko. Pag nag-umpisa kayo ng bigasan, wag muna po mag-rent ng sobrang taas. Kasi po, nandyan po yung tinatawag na naniningil ng 6 months advance, ganyan, o 2 months deposit, 1 month advance. So, 3 months na kaagad yun. So, kailangan muna mag-upisa muna tayo sa maliit na pwesto. Pagkatapos, subukan muna natin kung medyo mag-click sa tao. Saka tayo maghanap or mag-extension mga kagandang buhay. Ganon. So, i-reserve muna natin. Meron naman kasing lupa lang pinaparent. O, tsaka ikaw ang gumawa ng building. Ano naman ang diskarte sa ganon? Ganon ang nangyari sa amin sa Boracay. Lupa lang po ang nirent namin. Tapos kami po yung gumawa ng building. So, kung sure na ka na talaga na medyo makasurvive ka sa renta na in-offer sa'yo, pwede. Pwede po mga kagandang buhay. Maliit lang muna. Mag-upisa talaga sa maliit. Pero kung medyo gamay mo na, come on. Medyo may idea ka na rin sa business at sigurado ka sa mga supplier mo na, at medyo nakita mo medyo maganda naman ang market kagaya dito sa akin. Kahit siguro mag 15,000 o 20,000 ang renta ko dito sa maliit na pwesto na to, kayang-kaya talaga mga kagandang buhay dahil daanan siya. Daanan siya, bukana siya, tapos yung itlog namin, siya talaga ang attraction namin dito dahil kami talaga ang kumukuha sa source. So mura talaga yung itlog namin dito. So, importante talaga mga kagandang buhay, mayroon kang isang item na panghatak talaga na mas mura ka kaysa sa iba. Sa amin dito, consistent po yung stock namin sa itlog.
laging bago, minsan lang nauubusan. So, siyempre, ang bigasan, kailangan maganda rin ang source. Huwag pabayaan talaga kasi nung mga nakaraang buwan, medyo hindi ko tinutukan ito mga kagandang buhay. Parang nawala sa limelight. Nawala kami sa limelight mga kagandang buhay. Gawa nang na-stress ako. Na-stress ako po dahil sa mga pangyayari. Alam nyo na, di ba, kung nanonood kayo sa mga pamimili namin ng baka, nakaka-stress naman po talaga. So medyo nawala po kami sa limelight. Nag-ano lang po ako, nag-recharge mga kagandang buhay. Kasi sa negosyo, kailangan talaga nating mag-recharge mga kagandang buhay. Kasi pagpilitin natin, thank you! Di ba? Meron tayong customer. Pagpilitin talaga natin na hindi pa tayo ayos, ay di natin ma-manage mabuti. Ano lang muna, nagpahingay nga lang ako ng konti at saka ngayon nakagain ako ng power, nakagain ulit ako ng na-motivate ako ulit mga kagandang buhay na pagandahin itong ating maliit na pwesto. Katuwang ko po si Engineer Noynoy, of course, Manager Bio, na hindi tayo iniiwan at iniintindi, may marubrub at malalim na pag-intindi sa inyong lingkod mga kagandang buhay kung anong pong pinagdadaanan. Napaka-bless po natin magkaroon ng mga tao na ganyan, hindi marunong magtampo kahit na minsan init lang yan ang ulo ni Manang dahil naintindihan nila yung mga pangyayari, imbes na sila mahinaan ng loob, mas lalong pinapatibay nila yung loob natin mga kagandang buhay. Ito na yung ating butihing contractor mga kagandang buhay. Dito ka na naman, lagi kang extra sa aking mga vlogs. Kasi yung contractor natin, pinapaganda rin yung ating isang pwesto doon sa looban. Pagka namulot na tayo ng itlog, makipulot ka rin. Ganyan kasi mga kagandang buhay yung mga tao natin ba nagkakaroon ng malalim na connection sa isa't isa. Parang ayaw na nilang lumayas kahit matapos na yung mga ginagawa nila. Parang ayaw na nila, ay si Kuya Bong, halika dito! Halika! Si Kuya Bong mga kagandang buhay, mula nung pinagawa yung bahay namin doon sa Toledo, siya po electrician namin. Hanggang noon, hanggang ngayon, nandito pa rin siya sa store natin na pinapagawa o nire-renovate. Siya pa rin nagkakabit ng mga natin doon, mga ilaw. Bakit Kuya Bong nandito ka pa? Alam mo ako, no? Siyempre. Ako na mismo ang sumagot. Baka mamaya magkamali pa ng sagot So, ganun kami kasulit. Ganun kasulit yung mga tao ko po sa akin mga kagandang buhay. Hope na nasagot ko po yung inyong tanong kung magkano ba dapat yung renta. So, halimbawa, mayroon kayong napansin na o natanungan na 50,000, huwag mo na yun. Kasi nag-uumpisa ka pa lang. 50,000, ang laking pesto, ganun. Tapos, kesyo bongga, ganun. Hindi bunggahan dito, mga kagandang buhay. Ang negosyong ganito sa pag-umpisa, hindi bunggahan. Simplihan lang dapat, mga kagandang buhay. Mas maganda yung sa simple ka magsimula, aralin mo muna. Kasi doon ka makakuha ng mga idea, doon ka matagpi-tagpi mo yung mga dapat na i-enhance. Doon mo makikilala yung mga supplier mo, yung mga diskarte, doon mo mabubuo mga kagandang buhay sa simple. Sa simple lang muna, wag mong bunggahan. Kasi kung malugi ka, baka hindi mo mabawi. Oo. Kaya yun po ang aking maano sa inyo. Yun po ang aking mabigay na komento sa inyo. Turuan o mag-aral ka muna sa repacking ng mga sugar. Kung saan mo ito mabibili ng mas mura. Okay. So, ito namang mantika. So, paano ka magpresyo? Madidivide mo yung sa isang container. Competitive dapat ang presyo mo. Halika. Bili kayong itlog? O, bibili silang itlog. Ayun. Bigyan daan ang mga puging customer. Oh, bigyan daan ang pag-alis ni Kuya Bong. Layas ka na, Kuya Bong. Oh. So, mga customer muna natin. Itlog alat yata ang kukunin nila.
may mga tuyo na sila, may kamatis. Itlog alat na lang talaga ang kulang. Oh, ganun. At sa maliit na yon na pwesto mo at sa maliit na upa, makaka-build up ka pa. Mga kagadang buhay ng friendship. Suki. Oh. Ang suki na yan, hahanapin ka. Tapos bibili sa'yo. Aba, pang renta na po yun. Noy, i-divide mo nga pag 10,000 divided by 30. Divided by 30. 333? Oh, di ba nakatatak sa isip ko? Hindi pa niya na-divide. Alam kong 333 na yung aking dapat na malikom na tubo para po makarenta na ako sa araw-araw. Kailangan mong isipirit yun, mga kagadang buhay. O, magkano tubo dito? 70 pesos o 90 pesos, 60 pesos, ganon. Kailangan kong makabenta ng 5 sako. 5 sakong bigas para makarenta ako. Eh, meron pa akong itlog, meron pa akong mantika, meron pa akong itlog alat. O, marami pa akong mga binebenta-benta. Tubo ko na yun, mga kaganang buhay. Tapos, meron pa akong pinapasweldo. O, may mga deliveries na. Paggawa ka ng top-down mo, motor top-down, may sidecar na maliit. O, ano dong? Naipit nung isang ano namin. Ano daw? Naipit nung... Naipit? So, kukunin mo ba yung cheque natin para dito? Apo. Oh, Manager Bio, yung cheque. 7 days terms tayo. So, kanina kulang yung delivery nila ng isang sako. Nandito na po ngayon. So, tapos na kayo sa deliveries nyo? Kanina, nung naghiwalay tayo, nagbabloggs ako. Ngayon, nagbabloggs pa rin. Wait lang ha. Wait lang kay Manager Bio. So, ayan po yung mga tips and advices mula sa akin, mga kagandang buhay. Pag nag-upisa tayo ng business, piliin natin ang maliit lang ang renta. Ito, pakita ko sa inyo ha, yung aking katunggali o aking kapitbahay na mahal ko. Ayan, bigasan yan, mga kagandang buhay, bigasan yan. Magkano pong renta nila? 10,000 din. 10,000 din, mga kagandang buhay. Oh. Parang pareho lang rin kami ng laki, 'di ba? Pero syempre mas maganda yung sa atin, maganda ako eh. Ayan pa ang isa, mga kagandang buhay na tip. Kailangan confident ka sa negosyo mo. Sabihin mo maganda ka. O, kung sabihin mo pangit ka, di pangit ang resulta. Oh no! Kailangan, di ba sabi nila, hindi maganda yung overconfident tayo, pero sa negosyo, kailangan yun. Kailangan confident tayo. Kung gusto mong i-overconfident mo na. Para po mabenta mo yung iyong mga items. Ayun, walang masama, mga kagandang buhay, sa overconfident. Overconfident ka ba, Doy? Hindi? Ano, luya, Doy ka? Luya? Oh, hindi pwede yun, mga kagandang buhay sa negosyo, yung maluya ka. Ang resibo. Oo. Tingnan mo yung benta ni Manager Bio. Tingnan natin, ha? Naku, mga kagandang buhay ang binta ni Manager Bio. Alam ko, overconfident din yan si Manager Bio eh. Oh. Kung negosyante ka, mga kagandang buhay, oh. Oh. Diba? Kailangan mong maging overconfident. Oh. Gamitin mo yung ganun mo na nakatangian sa magaling at sa malakas ang impact, mga kagandang buhay, para mabenta natin yung ating produkto. Gamitin natin yung mga kagandang buhay para wag tayong manloko. Oo. Gamitin natin yun para makilala tayo, maasahan nila tayo, honest tayo, mapagkatiwalaan nila tayo. Kasi si Madam na yan, overconfident talaga yan pagdating sa kanyang mga tauhan. Love na love niya yan yung mga tauhan niya. Overconfident talaga yan sa mga supplier. Love na love niya yung mga supplier niya. Hindi siya yung nagapaugtas. Ano ba yung nagapaugtas na? Hindi siya ba yung nagkukonsumisyon, nagpapakonsumisyon sa paningil? Sinisingil sa mga supplier. Kaya overconfident yan si Madam. Magaling yan. So, lalo na mga kagandang buhay sa pag-put up po ng customer. O, diba? Kailangan, tayo, full of energy, na trust sila sa atin. Kasi hindi natin sila lulukuin, hindi natin binuburiki yung bigas natin
para mabenta natin ng mura. Kulang naman pala sa kilo. Mga kagandang buhay. Kailangan honest tayo, ha? So, ganyan po kami mga kagandang buhay, kahit sino lang po sa amin, all around. Engineer Noynoy, marunong na siya magtinda ng bigas, di ba mga kagandang buhay, napaka-bless ko. Talented, very talented yung newlywed. Tsaka, syempre yung pinaka-talented talaga dito, wag nating kunin yung kuruna kay Manager Bio. Natawa. So, naipakita ko po yung yung benta sa inyo. Bago kami pala umuwi, ay kunin natin yung cash. Yung mga cash nilot-lot doon nyo, kunin mo yun Oh. Kanina po kasing umaga, wala masyado kaming bigas, tapos tinapos pa namin yung pagpintura. Ito katatapos lang nila Salitan sila ni Engineer Noynoy sa pintura, pero hindi mabaho yung pintura So, nung una kami nag-vlogs dito, grabe ang pangit talaga. Oh, no! Pero ganun talaga ang mga bagay-bagay, mga kagandang buhay. Sa una lang pangit. Habang tumatagal, nai-improve na natin. So, sa negosyo, sa unang salta natin sa negosyo, pangit pa yan. Ay nangangapa pa tayo sa dilim brand out pa tayo. Pero, paliwanag ng paliwanag, kagaya ng bukang liwayway. Madilim pa yan. Pero habang tumatagal, kumaklaro ng kumaklaro ang ating kagandahan. Di ba? Ganun sa negosyo. Kailangan, yung lagi nating isipin, hindi lang yung benta natin. Panandalian lang ba? Kailangan relationship, mga kagandang buhay. Una sa mga tao natin, sa mga customer, sa mga supplier. Relationship. So, ayun lang po yung mga tips ko. At lang kayo, comment lang kayo kung ano pa yung mga gusto ninyong itakel dahil ang dami kong nakalista, mga kagandang buhay. So bilangin muna natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Wow, grabe ba? 31. Mga 35 or mahigit. Ganun lang. Ganun lang po, kakunti lang ng benta namin. Siguro mas lalaki-laki na to bukas kung kompleto na yung sizes ng itlog namin kasi ngayon XL lang. Meron bang bumibili ng large na wala tayong maibigay, bumili sa iba? Wala. Bumili talaga silang lahat. Kasi mura presyo natin kahit XL yung natin So, si Manager Bio na lang nito ang mag-guma-guma mamaya. Manager, bakit hindi mo pa Ballpen? Dito sa bulsa ng bag ko, kanina ka pa dyan, anong klaseng store ito? Walang ballpen? Hindi, dito Yan. Ayan. Mga kagandang buhay. So, meron pa yata. Meron pa pala silang hidden money dito. May hidden money pa pala. Ba? Sabi nila, wag daw ako mag-vlogs na may pera. Negosyo po ito, mga kagandang buhay. Kailangan talagang makita para ma-inspire yung ating mga nanonood sa atin.
na ang bigasan pala may benta ka talaga. Of course, may benta ka talaga dito sa bigasan. Kinakain ito araw-araw eh. Abe? Ano ang pangalan nito dapat? Sa oh, ayun na lang. Oo. Hindi. Ganyan, oh. Tapos ito. Nora Liwanag. Yan. Yun ang ano mo. 7 days from now, so, sabi niya sa akin, bahala daw ako kung ilan, ano yung terms. Napakabait ni ma'am. Sabi ko, 7 days lang muna tayo, ma'am. Kasi konti pa lang yung order ko sa'yo. Pagdating na maramihan na, ma'am, isang tracking na, baka pwede na mag-15. Ganun po mga kagandang buhay. So, put up muna tayo ng mga, natin, supplier. Ang napaka-importante talaga. So, second time, bye-bye. Thank you for watching.